Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin itong nag-viral na video na ito. Actually, nakapag-react na nga po tayo. As you can see here, ito po ang naging reaction natin sa TikTok. No, umabot na yata ito ng 120,000. More than 120,000 views. Okay? So as you can see here, ito pa yung original na nangyari. Pero meron pala itong backstory, which is actually napanood natin kanina lang sa 24 oras. Panoorin muna natin yung naging backstory nito para maintindihan natin. Tapos tingnan na rin natin yung mga kumakalat na naging comment di umano ng isang Nico Meneses. Kakataon lang kung kailan pwedeng i-upload ang larawan ng isang bata. Nakatutok si Maki Pulido. Sa playground sa loob ng mall, kinuna ng uploader ang video na ito. Ice cream. Pinatikman ng uploader ang ice cream sa kanyang anak. Pero nang may lumapit na isa pang bata, Come to think of it guys, yung uploader meron din siyang sariling anak. Pero hindi niya naisip na yung ginawa niya dun sa bata, pwede rin gawin sa sarili niyang anak. Diba? Ano kaya mararamdaman niya kung gawin niya sa sarili niyang anak? para tumikim din, Uy, hindi mo makita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. si Lena, di niya tunay na pangalan, ang mama ng batang tinanggihang patikimin ng ice cream. Parang ang sama ng tao na to. Para gawin yun sa isang bata. Nakabantay raw sa playground si Lena noong mga oras na yon. Bago raw kunan ng video ang anak, may away bata sa pagitan ng kanyang anak at anak ng uploader. Sinaway pa nga raw niya ang kanyang bunso at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda ni Lena, sadyang in-upload ng video para pahiyain ang kanyang anak na 4 years old pa lang. Meron silang hindi nagustuhang action sa anak ko. Kaya nila ginawa yung video na yun. Kasi pwede mo namang itago na lang sa sarili mo yung video eh. Ayon sa dating hepe ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, maaari lang i-post ang larawan o video ng bata nang walang paalam sa magulang kung ito ay private post o para lamang ma-share sa mga kaibigan o pamilya. For example, if you're posting on your own social media or your own personal social media for your children, just show important life events like their graduation or their birthday, and that's fine. You see something noteworthy that you just captured on your phone and you want to share it with your friends. I think that's fine. Pero kailangan na ng pahintulot ng magulang kung ito ay pagkakakitaan ng halimbawa vlogger, social media influencer o content na may intensyong ipa-viral. May fine yan na 2% of your gross income. Alam mo, I don't think na dapat mabigyan ng ng share yung ng bata. But if there's an intention na mapahiya yung bata, hindi lang dapat yan makatanggap ng tawag dito shares of 2%, but of course dapat yan makasuhan, hindi ba? You cross into the commercial space, then you have all these other rules apply because you're not processing it for your personal use, you're processing it as a business. May kausap ng abogado si Lena para pag-aralan kung anong isasampang kaso laban sa uploader. As lumalaki siya, na magagamit yon against him for humiliation, embarrassment, mockery, and iisipin niya na wala palang magagawa about it. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng uploader. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Okay. So, basically dito guys, meron actually sinabi yung mother na meron siyang naging interview. Doon sa part ng interview niya, sinabi niya, what if daw paglaki ng bata, tanungin sila kung ano daw yung nagawa to protect them. Something like that. So this is one step to answering dun sa yung question yung possible na magiging question ng bata. Ngayon, tingnan naman natin guys yung mga comments, no. Palaki natin para mas ma-appreciate ninyo. Ayan. So meron dito sabi ng bro, paano kung wala siyang mama? Sad anyway, sabi ni Nico Meneses. Moving forward. Damn if I do. Sabi naman dito ng Jasmine, grabe ka sa bata, be. Pablatter ka na niyan, haha.
Wala ngang pang-ice cream, pang-blatter pa. Una-una sa lahat, ang spelling po ng blatter ay O, hindi A. Okay? Now, um, wala ngang pang-ice cream, pero meron pang abogado. Ano mas malala, 'di ba? Damned if I don't. You know I gotta Sabi ng isang Frank dito, tapos balang araw sasabihin niya sa'yo, tanda mo ba ako? Ako yung batang pinagdamutan mo ng ice cream. Sagot naman nung Nico Meneses, ha, oo nga no, anyway, umalis ng may ice cream pa rin. get back home. You got a man what you want. Sabi ng Marin, labas na dila niya, di mo pa pinagbigyan. Sabi ng Nico, marami na pong naglabas ng dila, di ko talaga pinagbibigyan. What you want. What these bitches want from a Sabi ng McCoy, tapos biglang tinawag yung bata ng single mom na kumuha ni Bel Mariano, ex Ivana Alawe, ex Carilluzon. Gusto mo bilan ka ni Tito ng Cold Stone. Sabi nung Nico, di po ako nagdadala ng ganyan. Asawa ko pinakamaganda sa lahat. Pero wala din siyang ice cream. nigga. On some DMX shit. I know them other niggas love tricking. On some BMX shit. Ayun, sabi nung Adi Di Castro, actually yun yung mother. Step 1 done, sa tamang proseso lang po tayo. Maraming salamat sa nagpaabot ng support at information na kailangan para makausad ang aming hangarin na mabigyan ng hustisya ang aming anak. Si Seven hindi pa po masyadong nakakasalita at di kayang magsumbong at ipagtanggol ang sarili niya laban sa mga adult na may masamang intensyon at motibo sa kanya. Kaya po kaming mga magulang ay gagawa ng hakbang para malaman ni Seven na kahit viral pa ito at umabot pa sa paglaki niya, may ginawa kami para pagtanggol siya. Yan. Help. We're looking for the whereabouts and address of a certain found for child abuse and cybercrime lawsuit, email. Yan. So they're very serious, no? Shit, but not me. Now I'm sure you done heard about me. A black star most. Andito yung video ng nanay. Which by the way guys, no, itong video na to, itong photo na to ay video na, yung photo na to, crinap lang yung mukha dito ni G. Romano. No? Yan, alam mo naman mga tao, very creative. Yan, nakapag-react na nga tayo one day ago. Ang dami nag-react, guys. Etong babaeng to, siya nagsasabi na hindi naman daw nakulong. Wala naman daw pagkulong na nangyari. So, ang ano dyan is, eto, si G. Romano daw yan. Mari Big Meneses. Ibang tao yan. Meron din, actually, may kinasuhan na rin tong si may kinasuhan si Pauline Luna. Yun nga. Ito yung mother ng bata. Ayan. Na nag-ano ng video. Ayan o. Ako po si Adi De Castro. Ako po ang mami ng bata na gustong makitikim sa ice cream sa nagva-viral na video. Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ako po ay lumaki sa isang nanay na may sakit sa isip. Kaya bata pa lang po ako, ay sanay na po ako na nire-ridicule, pinagkakatuwaan, kinakahiya,
At marami pang mga gano'ng pagtingin na kasanayan ko na pong hindi pansinin. Ang kinakatakot ko po ay paglaki ng anak ko, makikita niya na ng gano'n pala ang nangyari at maiisip niya na wala kaming ginawa bilang magulang. Sa totoo po niyan at 10 AM pa lang ng umaga ng Lunes, nakita ko na po yung video. Sinabi na po sa akin ng aking manugang. And ang una ko pong naisip bilang ayoko po ng at magulo at away, sinabi ko na wag na lang pansinin. Kaya lang po talaga pong nag-viral na siya. And nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-edit ng video gamit yung picture ng anak ko specifically. Kaya po kami ay nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Kaya lang, kagaya ng mga ordinaryong ina, ano po ba ang gagawin ninyo kapag nangyari ito sa inyong anak? Kaya po medyo may pagbagal po sa aming pagkilos at kaya po kami ay nag-post after namin magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng payo kung pwede po namin ito gawin. Dahil po para makapagsampa ng kaso ay kailangan So obviously, dito sa sinasabi ni Mami, seryoso. Seryoso talaga ang kanilang move para pumunta ka sa PNP Cybercrime, no? po ng pangalan at address ng tao na irereklamo ninyo. So, yun po, itong video na to ay para lang po sa kalinawan kung ano po ba talaga ang motibo naming pamilya kung bakit po namin ito ginagawa. Mga ordinaryong tao lang po kami, tindero, tindera, na gusto mabuhay araw-araw. Ang anak namin hindi pa halos nakakapagsalita dahil kagaya ng mga batang pinanganak ng pandemic, meron po siyang developmental delay. And ito po ay mukhang kinainisan na mag-asawa. Bumibigat. Nag-post ng video. Friday po nangyari yun, November 17. Kasama lang po nila kami sa playground. And ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila Sabado, Linggo pinalipas at Lunes i-post ang video. Kung ano po ang motibo at intensyon ng Alam mo, no, because of this, dapat halimbawa yung mga organizations na ang kanilang kinikater or nagiging beneficiaries are children with mental challenges, meron din silang legal team, no? Na pag may mga ganitong okasyon, may mga ganitong insidente, may mga ganitong event, pwede silang magbigay ng legal assistance sa mga parents, no? With or without capacity to file a lawsuit. Para maprotektahan din po natin ang ating mga kabataan na merong kinakaharap na ganitong klaseng problema. 'Di ba? Imaginein mo, ikaw matanda, pinatulan mo yung bata na yung bata meron pala mga special needs. Yung part na lang guys na pinatulan mo yung bata, kahiya-hiya ka na. How much more na pinatulan mo pa yung bata na may special needs. 'Di ba? ng mga taong ito ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong di magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus pa. Hindi rin po ako perfect na magulang. Hindi rin po kami perfect na magulang ng asawa ko. Dahil kami po ay kagaya din ng mga may dysfunctional family, hindi rin po kami galing sa mga buong pamilya o sa perfectong pamilya. Kaya po kami ay natututo pa lang along the way sa aming buhay.
Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi niyo kinalulugod, patawarin niyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal niyo po kami. Ang gusto po naming matutunan sa pagkakataon na 'to ay malaman at mai-share din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya, para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views, para sa pera. Kaya ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para maka-gain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at gusto rin po naming makita. Kami po, gusto lang namin sana na maging leksyon po ito at maging halimbawa dahil we live in this world cyber time eh. Tas okay lang po ba na dadalhin mo sa pribadong lugar ang anak mo at pagkakaperahan o aabusuhin ng ibang tao tas wala kang laban? Hindi po ako naniniwala. Alam ko meron pong laban at ito po ang aalamin namin at i-share din po namin sa tamang panahon. Salamat po. Okay, hindi ko pa actually napapanood yung pinaka-reaction dito ni Attorney Libayan. Hindi ko rin alam kung inabot niya yung video na 'to. Parang nakapag-react na rito si Attorney Libayan. I think Attorney Libayan is the perfect guy to answer this. No, i-share natin 'to kay Attorney Libayan. I think this is good for a part 2. Anyhow, tara. Tama ba na mayroong gayang katulad nung taong nag-upload nun, no, by the name of Nico Meneses? So, nakita naman natin dyan. Unang-una, bata eh. 'Di ba? Not even a child na kayang makapag-isip for their own. Maliban doon, ayun, sinabi na nga ni Mommy na yung kanyang anak merong special needs. May delay daw sa learning, ganyan. Tapos, maabuso pa ng ganyan. 'Di ba? Actually, marami po kayo pwedeng ikaso dyan sa taong yan. Ngayon, the best na advice na pwede kong sabihin, kung meron po kayong kakayanan na lumapit sa isang private prosecutor or sa isang legal private counsel para lang po humingi ng legal advice, okay naman po 'yan. Although hindi lahat po ng abogado are willing to provide, no. I will try to forward your video both kay Attorney Libayan at saka kay Attorney Claire para tawag dito, mabigyan po kayo ng libreng legal advice na kung ano yung pwedeng ma-provide nilang information sa inyo at para mag-guide na rin po kayo. At the same time, pwede rin po kayong lumapit sa PAW, 'di ba? For legal advice. Pwede po kayong pumunta sa mga lawyers ng IBP chapter, Integrated Bar of the Philippines. Kung taga saan man po kayo, pwede po kayong lumapit diyan. Pwede rin po kayong lumapit sa mga eskwelahan na may legal aid clinic. Ang pagkakaalam ko diyan sa Sambeda Manila, sa Menjola, meron po yata silang legal aid clinic diyan. Ang alam ko rin, meron ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pwede rin po kayong lumapit at humingi po ng mga legal advice sa kanila para mag-guide nila kayo. Ngayon, excuse me. Doon po sa mga magulang, no? Siguro one thing that we can learn from this experience coming from Mommy Addy is that habang ang mga anak natin nasa atin pa, lalo sa mga ganyang edad, we make sure that we provide the utmost protection, no?
Pag-away bata, wag na po tayong sumali. 'Di ba? Excuse me, medyo tayo for today. Season, I don't know, kahapon I went to see my nephews. And isa sa kanila, may ubo yata. No? I think pareho sila. Ganyan. So, ako kasi susceptible ako sa ganyan. Madali akong mahawa. Anyway, going back nga dito sa issue nila mami at saka nung baby. Ayun, yun ang hindi yung pagpapakaso dun sa nag-upload Pero yung pinaka-lesson dito para sa mga magulang is that pag alam nyo ng anak nyo, inaabuso ng ibang tao, gumawa po kayo ng paraan na maramdaman ng anak ninyo hanggang sa paglaki nila na sila ay safe sa inyo. Gaya nga po ng ginagawa nito ni Mami Adi. Huwag niyo pong hayaan na yung mga anak nyo nagagamit for the content. 'Di ba? Ito outright, kita mo agad meron child abuse. 'Di ba? As in patong-patong na pwedeng ikaso dito kay Meneses. Kung normally, ang mga private counsel, basta mga lawyer, pag nakita nila, lalo na pagka nakakuha ka pa, Mami Adi, ng lawyer na very passionate sa pagiging magulang niya o merong advocacy sa bata, nako, alam na. Lahat ng pwedeng ikaso dito sa taong to ay ikakaso. Sana rin, dun sa ibang mga magulang, pag yung mga away bata na ganitong edad, wag na po tayo mangialam. Tama naman po yung sinabi ng nanay. Kung may problema po kayo sa anak nila, kinausap niyo sana yung magulang. 'Di ba? Kasi mga bata, pwede nga ba magkatulakan yan, pwedeng iba, magkaanuhan yan. Yun, kausapin niyo kaagad yung magulang kasi mali naman yun. Pero kung yung inis mo dun sa bata dahil sa ginawa niya sa anak niya, ikaw ang re-rest back, para kang tanga. Di ba? Para kang tanga nun. Tapos 4 years old na may special needs pa yung pinatulan mo. Hindi ka lang low. Super low. Diba? Kung kayo guys tatanungin ko, tatanungin ko, kayo yung nasa posisyon ni Mami Adi na may gumanon sa anak ninyo, anong gagawin ninyo bilang magulang? Siyempre mag-expect ako, iba dyan, talaga namang beast mode. Tanong natin siyempre wala pa namang anak siya no? Si Tita A. Kung si Tita A, yan, baka mura-murahin na tong si Nico Meneses. Anyway guys, again, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin, of course, yung thoughts nyo about dito sa ating bagong issue. Isang matanda pumatol sa bata, then yung pinatulan niyang bata para makaganti siguro, gaya nga ng sinabi ni Mami. Para sa kanila, the way they see it, para makagante, ang ginawa niya, in-upload niya para mapahiya naman yung anak. Diba? Knowing that hindi mo alam na yung batang yun, kaya ganoon pala yung kanyang actions is because may special needs din siya. Maliban pa sa siya ay isang 4 years old lang.